Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and ring the notification bell. Ang ating munting bubuwit ay gustong magbigay ng reaksyon dahil inis na inis siya sa mga nangyayari sa hearing sa Senado tungkol sa loto. Sabi ni munting bubuwit yung unang hearing ni Senador Tulfo ay sinasabi niya na gustong malaman ang mga pangalan ng mga nanalo sa loto para mapaimbestigahan daw kung katropa ni Mel Robles yung mga nanalo. Nang sumunod ng hearing hindi na binangit ang mga sinasabi niyang pangalan ng mga nanalo. Baka naman totoo ang sinasabi ni Maharlika na nagkaroon ng 1 billion pesos na padulas. Panoorin natin ang sinasabi ni Captain Dado Enrique tungkol sa loto. The video is attributed to Captain Dado Enrique. Ngayon yung loto na trial, ang ganda-ganda ng umpisa, pero ngayon kita mo parang nakakaduda. Ewan ko kung kayo nakukuha kayo doon ng ano na yan, ng palabas na yan. Sa akin, niloloko tayo eh. O ano ngayon? Ang nakikita ko sa loto trial, investigation not trial, investigation ng Senado, parang, forgive and forget? So, paano yung 1.7 billion na panalunan? Paano yun? Paano yung 1.7 billion? Wala na. Forgive and forget. Walang makulong. Walang investigasyon. Kasi ang sinasabi ngayon ni Senator Tulfo, pipigilan na niya. Gagawa ngayon ng panibagong charter. Nandun sila ngayon yung peg. Nandun yung usapan. Pipigilin nila na magkaroon ng ability itong kung sino man nakaupo dyan na official sa loto, no, sa PCSO, hindi na magagamit yung augmentation of jackpot price. Kasi yung augmentation, meron ng, kunyari, standing is 20-something million, kumuha ng 500 million dun sa fund na kinita na yon na dapat magre-revert yon to the National Treasury by end of the year. December nangyari ito, nag-augment sila. Naging 500 million total yung jackpot price. Tatlong 500 million yon at saka dalawang 100. Yan. Dalawang 100, tatlong 500 million, 1.7 billion. Nandun na sa pitaka, nandun na sa purse, nandun na sa bag na dapat yon at the end of the year, bibigay na sa treasury. Wow, kumita na. Tapos nilabas pa at ipinuhunan. If the intent, ito pakinggan ninyo. If the intent is kumita para sa taong bayan, it should have been done January. Bakit hindi na lang December na rin lang, no, December run, ba't hindi na lang hinintay and then we begin with a bang. New Year 2024 is lahat ng 5 na yon, 2024 January, and it will run hanggang maging bilyon. Yun yung panalo. Di ba? Kaso nga, pupunta na yon sa pitaka, sa bangko ng gobyerno, sa treasury. So, kung tignan ninyo intensyon, there was that intent. Kitang-kita, there is that intent na kulimbatin talaga yung pera. Ang gusto kong makita sa Senate investigation, nandun nyo pa ginagawa, tumawag kayo ng isang eksperto talaga sa statistics. No? Mathematician. Ang gusto kong madinig na tanong ninyo, you compute the probability, nakalimutan ko na kasi sa amin sa PMA tinuturo yan statistics ba? You compute the probability na mapanalunan yung 5 in 1 month or less than a month. You compute the probability. You show to the Filipino people the probability of all 5 games. 642, 645, 649, 655, 658. Mapanalunan. Tama ba ako yung mga games? Basta 5 yon. Lahat ng probability. You compute the probability na mapanalunan yan. Lahat na yan, yan 5, in just a span of less than a month. Putragis kayo, mapapa-PI talaga ako, ma-PI kayo. PI kayo.
Kasi kung kayo mga taong bayan, hindi kayo nagagalit dyan, ako galit na galit dyan. Kasi outright na ninanakawan ang taong bayan. Yung 1.7 billion ang dami nun. Para kung nilagay mo na lang lahat sa healthcare, nilagay mo na lang lahat kunyari sa pabahay o kaya sa ayoko ng ayuda yung pag-generate ng trabaho sa defense industries, magkakaroon ng trabaho, magkaroon tayo ng self-reliance. 1.7 billion goes a long way sa kunyari sa pag-train, pagprepara ng ating mga reservists para maging handa tayo. Yung ano pa bang paggamitan sa NTFL ka 1.7 million? Wow, billion. 1.7 billion. O pag-improve ng ating traffic system 1.7 billion. Laking bagay sana. Pero napanalunan lang ng ilang tao. How sad. And parang forgive and forget. Next time, hindi na pwede yan. Next time, anong mangyari ngayon doon sa mga nakaupo? Wala. Eh di ba, klaro, mapanalunan yung 5. Ano yung intensyon? Bakit December? Ginamit na para tumaya ng gusto yung mga tao? Mga gago. Para tumaya ng marami yung mga tao na panalunan lahat. Kaya nga, show to us, Filipino people, the probability of all 5 being won, all jackpot prizes being won within a span of 1 month. Yun ang tanong. Yung isa lang mapanalunan, kunyari yung 642, 5.2 million combinations. 645, 8 million combinations. 649, 14 million combinations. Imagine yung odds na mapanalunan, 1/14 million. 655, 27.988 million combinations. So, 28 na kamo. 55. Eh, natamaan 658, 40.4 million combinations. So, sumayin mo total yan, 100 million combinations. Matamaan lahat yun, hindi naman. Tapos, ang glaring pang yung apelido, pare-parehas. Yung sinasabi ni Senator Amy, pare-parehas. Ano yun? So, bakit wala na ngayong nasaan na yung angas na imbestigahan to the nasaan na yung sino yung nanalo, totoong tao ba yung nanalo, nasaan yung mga dokumento, nasaan yung so dalawa yung tumama yun yung isa yung tumama yung mga kriminal sa PCSO, sino man yon. Yung pangalawa is yung sa kriminal sa Senado, yung allegation nila. Either way, talo tayo. Kaya kung ako kayo, taong bayan, hindi muna ako tataya. Huwag kayong tumaya. Sayang ang pera nyo. Yung 20 nyo, bilhin nyo na lang ng less than half a kilo ng bigas. Diba? Bilhin nyo na lang ng bigas. Tatagal pa ng 1-2 araw. Yung 20 nyo, wala Kasi alam nyo naman na walang di kayo tatama kasi kukulimbatin Namomonitor. As long as there is a question sa loto, dapat pa nga dyan, i-shut down Isara. Tigil mo na. Wala mo nang Mr. BBM, kung ako ang presidente, hindi ako tatagal ng 7 araw na wala akong pronouncement. Yung Senate hearing number 1 sa PCSO, yung unang-una na yun, hindi ko patagalin ng 5 araw o 1 linggo na kamo, 1 linggo, 5 working days, na wala akong sinasabi tungkol dyan. Right there, nag-greetings ka pa kay Mel kay milyonaryo nag-greetings ka pa kayo magkasawa. If I were president of this country, I would tell right away, parang yung ginagawa ni Digong, a whiff of corruption. Tigil ka, tanggal ka muna, preventive suspension ka, and then yung CSO, stop muna. Kaya mong gawin yun, you're the executive Kaya mong gawin yun. Because, anong rationale? Because naloloko yung taong bayan at allegedly merong gumagawa ng pera. May nanggagago. Because you do not need rocket science to determine expert mathematical opinion na yung 5 tinatamaan in just so short a time, 1 month. Kung ang hinahabol mo is snowballing,
Ba't mo kinakailan dagdagan and then tinamaan bigla? Di ba dapat, hindi dapat tamaan. Dapat yun yung mindset mo eh. Hindi dapat tamaan eh. Ba't tinamaan bigla? Ibig sabihin nga, merong gumagawa ng kalokohan and then the Senate investigation is turning out to be favorable now do sa PCSO. Kasi ang usapan ngayon is forgive and forget muna. Doon na tayo moving on. Wala ng augmentation. Gagawa ng panibagong charter, etc. etc. Bubuhayin yung 2,000 na lotto outlets. Anong mangyayari doon sa mga nakopo? Anong mangyayari doon? Hindi sila mapoprosecute. Ano yan? Magkaganyan kayo, tapos where will the Filipino people end up? Iboboto si Tulfo as Vice President and eventually President of the Republic. Kung gusto niya Pilipinas na lasog-lasog na tayo, gusto niya Pilipinas na bangkarote, go ahead. Ay, nako, kaka-stress kayo. Nakaka-stress tayo. Now, Mr. President, Mr. BBM, you shut down Lotto, you shut down PCSO. Hanggang sa hindi naayos ito, hanggang you show that you are in control. Pero wala nga saan sa'yo eh. So, Filipino people, kayo na lang. Huwag muna kayong tumaya ng Lotto kasi unfair para sa inyo. Tataya ka, huling 20 mo, huling pera mo, babasakali kayo, baka sakali kayo, hindi naman kayo mananalo kasi sila ang nananalo. Kinuha lang yung pera nyo. Actually, ang nangyayari dito, may pera na. Kinukuha nila yung pera do sa dapat intended na sa treasury. Kinukuha nila yung pot money, 1.7 billion kinuha at nilagay sa mga premyo. Yun ang pinupuntirya nila. Tatamaan yon ng tao nila. Excuse me. Tapos yung taya ninyo, paano na? Diba? Wala lang. So, nare-replenish daw yung pera na kinuha na 1.5. Tumubo pang araw. Pero, ano yung intensyon? Kayo niloko. Kayo ginawang gago. Tumataya kayo, pinning your hopes na mananalo kayo, something na divine intervention sa buhay ninyo, pinning your hopes na yung God the Father will help you out sa buhay ninyo, miserable na buhay ninyo, because yung muling 20 nyo, inasa ninyo, lahat kayo nagdadasal na, Lord, patamain nyo ako, please lang po, Lord. And then, false hopes pala. Bakit? Kasi pumasok na ang demonyo. Kinuha yung hope na yon at binigay sa sila mga kampon ni Satanas. Tapos kayo ngayon, hindi kayo napanalunan sa mga tingin nyo sa langit. That's the grand design of it. Mga walang yan. And BBM is doing nothing about it. The challenge na BBM, ipasara mo yan. Patigil mo yan. And pakasuhan mo. Nandiyan yung NBI, paimbestigahan mo. Nandiyan yung PNP. Anong ginagawa nyo? Are you into it also? Yun yung tanong ngayon ng tao. Yung sindikato. So, ang sama, no? So,